Kayawi kang magtiwala ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Kawikaan 3:5. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya ang kanyang kamay sa kanila. Ngunit sinuway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos." Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang bata ay hindi makakapasok dito. Kinalong niya ang mga bata, pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at sila'y binasbasan. Mark 10:13-16. Sa mga ganitong sandali, kailangan nating matutong ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos at magtiwala sa kanyang kakayahan. Sa kwentong ito tungkol kay Jesus, sa kanyang mga alagad at sa mga bata, may mahalagang aral tayong makikita. Ito ang lubos na pagdepende sa Diyos. Ang mga bata ay hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Umaasa sila sa kanilang mga magulang para sa pag-aalaga at proteksyon. Buo ang kanilang tiwala at pag-asa. Gamit ang halimbawang ito, itinuturo ni Jesus na dapat tayong maging katulad ng mga bata. Mapagkumbaba, nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong Ama na maaari nating lapitan anumang oras, tulad ng paglapit ng mga bata kay Jesus. Kaya naman, matuto tayong magtiwala at laging umasa sa Diyos sa lahat ng bagay. Sabi sa Galatia 4:6-7, "At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag, Ama, Ama ko. Kaya't hindi na kayo alipin kundi mga anak, at bilang mga anak, kayo rin ay mga tagapagmana ng Diyos." Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa lubos na pagdepende sa Diyos. Tayo man ay mahina, nalilito o napapagod, mananatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Kaya naman sa mundong punong-puno ng uncertainty, may isang bagay tayong pwedeng panghawakan, ang pagmamahal at katapatan ng Diyos. Kaya huwag kang matakot magtiwala sa Kanya, dahil ang isang batang nagtitiwala sa Ama ay kailanman hindi pababayaan. Mapagpalang araw mga kapatid. Shalom!